I clear my throat. Yes, with these engineers and other employees. Pagsisinungaling ko, it's better that way and to keep being quiet. Dahil tiyak na katakot-takot na sermon ang makukuha kong aminin ko sa kanya. Na ang totoo ay naglabas lang talaga ito ng init ng katawan sa akin kanina at ako namang tanga bumigay kaagad. So, how's working with him? Iniinsulto ka pa rin ba? I shake my head. Nagsinungaling ulit ako. It is better that way. Ang problema ko'y dapat sarilinin ko na lang. He's the boss, I'm his plain employee. Ganun lang. Hindi ako naniniwala sa'yo. I frown. Why not? Kasi ikaw nagsabing galit na galit siya. Anyway, alam ba ni Madam na ex mo yung Mr. Dalsor na may-ari ng kumpanyang minimiti niyang makatrabaho? Please stop tagging that he's my ex dahil ayoko ng issue, Luna. Mas mabuti nang walang idea si Madam tungkol sa nakaraan naming relasyon at mangyaring huwag mo na sabihin kahit kanino sa opisina. Please? Sure sis, walang makakaalam. Makakaasa ka, sabi niya habang kumakain pa rin ng pagkain niya. Salamat. Tapos ngumiti ako. Hindi pa ako tapos, sabi nito sa kauminom muna ng tubig. Ha? Yung seryosong sagot, kamusta kayong dalawa? Pag kayo'y magkaharap, tanong niya habang nakataas ang kilay. Ano bang klaseng tanong yan, Luna? I told you, okay nga lang kami. We're a team. We're serious about our job and profession. Ganun lang. Ganon. Yeah. Ano namang nararamdaman mo kung nasa tabi mo siya? I mean, anong nangyayari? Anong nangyayari? Nabulol akong bigla sa tanong niya. Namumula ka kagad eh. I'm only asking if he's doing something like nagpapapansin ba sa'yo si Hugo? Remember? Hindi lang kayo mag-ex-boyfriend. Ex-lover pa kayo noon at literal nagsasama si iisang bubong. At sabi mo, lagpas 1 taon din kayong nagsama. Ang dami niyo rin pinagsamahan, right? Dahan-dahan akong tumango. Gaya nga na sinabi ko, we're both acting professionals, sis. Yung nakaraang meron kami, nakaraan na lang yun. Nakaraan na dapat nang kalimutan. Wow ha? Akala ko ba mahal na mahal mo pa rin siya? Akala ko ba siyang dahilan kung bakit ka pilit lumalaban noon? At kung bakit ka nandito ngayon? I smile. So she thinks I'm okay? But deep inside, I'm not. Tanggap ko na that person is my destiny. Maybe siyang naging lakas ko noon para lumaban and I really am thankful for that dahil hindi ako sumuko kahit sobrang mahirap lumaban. And look what happened to me now. Masaya ako sa trabaho ko sa Sanchez Company. I can learn a lot of things in life. My passion is my job na dati akala ko'y dati hindi mangyayari. I'm also free now to move and do the things that I want to do for myself. And the last thing that I want is to be successful and to continue my dreams. Ang magtayo ng sarili kong artwork gallery at itanghal kong sarili kong mga obra sa marami. Yun na lang ang pagtutuunan ko ng pansin ngayon. Mahilig ka talaga sa art, ano? Kaya itong bahay natin puno ng magaganda mong obra. Ngumiti ito't sinulya pa ng mga paintings na napagkatuan kong iguhit. Ginuhit mo pa nga ako ng maganda at ang regalong yun ang lubos kong pinapahalagahan, Adeline. Ang ganda kasi look natural. Kaya lodi kitang pintor eh. For me, you're the greatest professional architect that I know. Next naman, thank you for everything, Luna. Lagi mo akong binibigyan ng 100% kumpiyansa at pag-aasam na gawin ng aking makakaya kahit na nahihirapan ako sa lahat ng hirap at hamon sa buhay ko ngayon. At 100% na suporta para maabot kong aking mga pangarap. Salamat sa lahat na suporta. Kung wala ka, baka wala na rin ako sa mundong ito. Shit, don't say that, Adeline. Iniisip ko pa lang nalulungkot na ako mabuhay mag-isa. Kasi kung wala ka, wala rin ako sa kinalalagyan ko ngayon. Luna is now having a lot of emotions na ako lang ang tanging nakakaramdam. Ano, magdadramahan na naman ba tayo ulit? Naku, I don't want to cry now, Luna. Dapat sa atin magsaya palagi. Kaya please, itigil mo na yung paggunita sa ating malungkot na nakaraan ngayon. Hindi natin kailangang umiyak, Adeline. Hindi natin kailangan tumigil sa paggunita sa ating nakaraan. Kasi yung past natin ang tanging humubog at nagpapalakas sa ating loob ngayon. Pinanganak man tayong walang kamuwang-muwang at kinikilalang mga magulang sa mundong ito. At least we fight hard to live and to be successful. Look at us now. Natuto pa rin tayo kahit na wala tayong mga gabay na mga magulang natin.
Somehow, para nakakagalit din dahil bakit pa ba tayo binuhay ng mga magulang natin noon? Kung ganyang pababayaan lang naman nila tayo mabuhay sa lansangan na mag-isa at minamaltrato noon. Pero sa kabilang dako naman, maswerte pa rin tayo, Adeline. Hindi tayo napariwara ng tuluyan at proud na proud kami sa sarili namin ngayon dahil hindi kami pinabayaan ng Diyos na mag-isa. Hindi niya kami hinayaan tumira sa kalye, hindi niya kami hinayaang magtrabaho bilang utusan. At ang pinakamasama, isang club girl na iniisip ng iba na kami ay marumi at isang gold digger na masamang babae. Sa sinasabi niyo ni Luna ay biglang nagsilaglagan ang mga luha ko. I hardly remember my hardship in the past, my poor childhood. Lahat ng yun ay mahirap makalimutan. O bakit ka umiiyak? Ikaw kasi nakakainis ka? She gives me a tissue. Alam mo namang ang babaw lang ng luha ko eh. I'm not like you. You have a brave heart. Ngumiti ito ng bahagya. Because I have to. Eto na lang ang meron ako, Adeline. So I also want you to be brave like me. Para hindi ka namin namaliit ng iba. Lalo na niya. She's pointing out Hugo. Don't show anyone you're a very soft woman, Adeline. Lalo na sa Hugo Dalsor na yon. Hindi dahil mayaman siya at nasa mataas na antas ay itatrato ka na lang niya na parang walang halagang tao. Subukan lang talaga ng Hugo na yon. Nasaktan ka ng lubos. Hindi ako magsisising pagsasampalin at kalmutin ang pagmumukha niya. Wika ni Luna na totoong nanggigigil kay Hugo. Marunong akong lumaban ng patas, Luna. Huwag kang mag-alala, kaya ko rin maging katulad mo kung kinakailangan. I'm also known to be a bitchy kind of woman before, kahit may pagkamalambot itong puso ko. Nice to hear that, sis. That's what I want you to do. Wag na wag mo nga hayaang maagrabyado ka ng iba, okay? Tumango ako. Okay. Pagkatapos naming maghapunan at kaunting kwentuhan ay agad na akong pinaakyat ni Luna sa aking silid para magpahinga habang ito ang nagpaiwan at nagligpit pa ng buong kalat ko sa kusina. She didn't let me help her dahil ako na raw ang nag-prepare ng hapunan namin. I sit on the edge of my bed at nilibot ang mata ko sa buong paligid ng silid. There I saw a huge picture frame of Hugo and me. In the past, we were happy together. Kuha yun ang panahong nagsasama na kami. Pareho kami magkaharap at magkahawak ang kamay habang nakangiti. Yung isa naman ay nakayakap sa akin si Hugo mula sa likod. Tapos yung last ay sa graduation day ko sa college. Siya kasi ang tanging kasama ko sa panahong nagtapos ako ng kolehiyo. Somehow, I want to thank him. Siya kasi ang taong tumulong sa akin para makapagtapos ako ng profession ko ngayon. Agad na napawi ang mainit kong ngiti. Siya ang tumulong sa lahat ng pangangailangan ko noon. Siyang nagbigay ng huling taon ng aking pag-aaral. Inispoil niya ako sa maraming paraan tulad ng pagkakaroon ng kotse, damit, magagarang sapatos at bag. Even jewelry na hindi ko naman kinahiligan. Naglilibot din kami sa iba't ibang tourist spot ng Pilipinas. Lahat ng masasarap sa pagiging isang mayaman ay pinilasap niya sa akin noon. I've hardly disagreed to it. Kasi mahal ko siya at hindi ang yamang meron siya. Ayaw ko kasing isipin noon na bayad niya ang lahat ng yun sa pagpayag ko sa kanya na magsama kaming dalawa. Ngayon, alam ko na. Nagawa mo lang yun dahil pinagnanasaan mong katawan ko. Tinulungan mo lang ako dahil katawan ko lang ang gusto mo. Shit, ginawa mo lang akong isa sa mga laruan at hinayaan naman kita. Hindi pala totoo yung pinakita mo pag-aarog at pagmamahal sa akin. Dahil ang totoo, pinaniwala mo lang ako para pumayag akong paglaruan mong damdamin ko. God, why? Ano bang naging kasalanan ko sa mundong ito para maghirap ako ng ganito? Bakit ako pa ang pinadanas niyo ng ganitong paghihirap sa buhay? God, bakit ako pa? Dahan-dahan kong pinunasan ng luha ko nang marinig kong tumunog ang phone ko sa bulsa. Walang ganang sinilip ko lang yun. Hindi ko sana papansinin ang paulit-ulit na tawag galing sa makulit na caller. Ayoko rin sanang sagutin ang dahil number lang naman ang nag-a-appear sa caller ID. It's not also my hobby na sagutin ng mga hindi ko kilalang numero. Who is this? I finally pick up my phone. It's Hugo. Biglang binundol ang puso ko at hindi agad ako nakapagsalita. Still there? Anong kailangan mo? I directly asking. Ikaw? Diretsong sagot din nitong kinasinghap ng dibdib ko. Adeline? Are you drunk? No. Then he didn't speak for seconds. Buntong hininga lang niyan tanging narinig ko. How did you know? I have my ways to know your contact number. Sa bagay, you're one of the most influential people. Sorry if I forgot that.
May sasabihin ka pa ba o wala? Kung wala kasi, ibababa ko na tong tawag mo. Magpapahinga. Kung gusto mong sabihin lang at itanong, napakarami Adeline. Napakaraming tanong na gusto ko sanang masagot mong lahat. Napalunok ako sa seryoso niyang tono, ngunit sa tingin ko, eto nang hindi na kailangan. Sabi nito na mas nagpasahol ng pintig ng dibdib ko. So I guess it is also unnecessary for you to call me right now. Kung wala ka rin naman palang sadya, Hugo. You are wasting our time. I know your time is precious, so don't waste it on me, Mr. Dalsor. Siya tuman. Sana hindi ka nalang lumantad. Sana hindi ka nalang bumalik at sana hindi ka nalang nagpakita sa akin. May I ask you why? Bakit ka pa ba nandito ngayon? Akala ko wala ka na ng tuluyan. Ang boses niya ay parang matalim na kutsilyong patuloy akong sinasaksak hanggang sa ako'y masaktan at duguan hanggang sa mamatay. Muntik na. Sagot ko sa kanya. But I'm too lucky. I stopped dahil hindi niya pala kailangang paliwanag. Don't worry, maybe next time I'll be gone forever. Napalunok ako ng madiinsan na butawi sa bibig ko. Sana noon na lang pala. Why not now? Ayoko pang mamatay. My heart is really hurt. Sa sinabi niya para siya na mismong kumitil ng buhay ko. Huwag mo naman akong diktahan, Hugo. I'm not here for you. Walang may gustong pagtagpuin pa tayo ulit pagkatapos ng 4 na taon. Now, if you'll excuse me, magpapahinga na ako. I immediately pushed the end button. Bago pa mas masaktan ang puso ko, nagsisimula nang bumagsak ang mga luha ko. Nasasaktan ako, dumudugong puso ko at unti-unti na ako namamatay. Ganito pala kasakit mahalin ng isang Hugo Dalsor. I thought this is my lucky charm, the angel that the heavenly God gave me. Pero hindi pala, kasi siya rin palang isang anghel na pilit na wawasak sa aking puso ngayon. May problema ba, Adeline? Why do you want to quit the Dalsor Housing and Building Project team? Nagtatakang tanong ni Ma'am sa akin matapos kong sabihin ang aking sadya sa kanya. Give me at least one valid reason, Adeline, dahil hindi talaga kita pwedeng palitan sa project ni Mr. Dalsor. Dagdag pa nito. It's because I'm busy with my other projects, Mom. Hindi ko pala kayang pagsabayin ng Dalsor at Peralta's building project. I hope you understand. No, agaran nitong hindi sumang-ayon. Dati naman na doble-dobling hawak mong mga projects. Minsan 3 pa nga. So what is your main reason now? Nakukulangan pa rin ito sa dahilan ko sa pag-ayaw sa project nila kay Hugo. Eyesight. Health problem, Ma'am. Isa rin po yun sa rason ko. Pilit ko pa rin itong kinukumbinsi kahit pa magsinungaling muna ako. I want to quit because I want to avoid him. I want to avoid him hard. Hindi kasi kami ako makapagtatrabaho ng maayos kung kasali siya sa team na gagalawan ko. He's the boss anyway, kaya ako mag-a-adjust sa aming dalawa. She just and put down the pen she's holding. Okay, ganito na lang. Bitawan ng project sa Peralta's company at sa Dalsor company ka mag-focus. Because by next week will be your official first day on their site at mas regular ka na rin doon mag-office sa Dalsor Industrial Building Company. Kesa dito sa kumpanya ko. No ma'am, I immediately protest. I mean, nakakahiya naman kung bibitawan kong nauna kong project kay Miss Lucy Peralta. Nag-uumpisa pa lang naman ng Dalsor Construction, so I think valid pang pagbiti ko sa project na ito, ma'am. Please, I rather choose the Peralta's project than the Dalsor's project, madam. Please. She sighed heavily while eyeing me seriously. Okay, papayag ako, but you have to give me your replacement. Yung sa tingin mo magaling at hindi ako ipapahiya kay Mr. Dalsor. Nakakaramdam ako ng ginhawa nang pinayagan ako ng aking boss na umalis sa proyekto ni Hugo. Oo naman. Salamat po, ma'am. Nakangiti kong pasasalamat. You're welcome, Adeline. Pakiayos na lang ang mga documents at pakiturn over mo na lang agad sa napili mong hahawak ng project mo ang buong plano. Remind me to immediately para maitawag ko na sa secretary ni Mr. Dalsor. Noted, ma'am. Bukas din ho agad. Thank you. Lumabas agad ako ng tanggapan ito at napapabuntong hininga. At least, makakaiwas na ako sa kanya. I need to adjust para na rin iwas sa sakit ng damdamin ko dahil kung palagi lang kami magkikita, paulit-ulit lang namin masasaktan ng mga sarili namin. Adeline, you think kakayanin ko talagang project na pinapasa mo sa akin? Melanie, of course, kaya mo. Nakaya mo nga yung katatapos mo lang na project mo. Eto pa kaya? Pampalakas loob ko sa kanya.
Pero isa itong napakalaking proyekto, Adeline, na ikaw lamang at iba pa sa kumpanyang makakahawak nito ng maayos. Ako, then isipin mong big break ito para sa'yo. And pwede ba, Melanie, you shouldn't underestimate yourself. Dahil ako nga iniisip ko na kaya mo, so kaya mo yan, Melanie. Melanie sighs. Okay, I'll try my best, Adeline. Don't worry, gagawin ko na lang ang lahat ng makakaya ko sa project na to. Hindi rin kita bibiguin. Then she finally smiles. That's good, Melanie. Well, na-discuss ko na sa iyong lahat. Kung may tanong ka pa about this housing project, tawag ka lang sa akin sa line ko anytime. Okay? Noted, Adeline. Thanks sa pagtitiwala sa akin. You're welcome, Melay. Then I extend my hand at tinanggap naman siya ng nakangiti. Bukas may meeting tayo sa tanggapan ni Ma'am Sanchez. Don't forget to impress our madam, okay? She nods slowly. Okay. So I'll go ahead now. May gagawin pa kasi ako sa office ko. Paalam ko dito. Sure, Adeline, at para ma-review ko na rin tong agad na bagong project ko. Thank you again. Pagkatapos namin mag-usap ni Melanie, agad na ako lumabas ng office nito. Sa wakas ay nakakaramdam ako ng ginhawa habang naglalakad ako sa aking bagong departamento na opisina. Ngayon, hindi mo na makikita ang mukha ko, Hugo. Kahit gusto pa rin sana katang masilayan. Kahit galit ka pa. I don't know why my heart's still beating fast for you. I hope someday and soon, maging manhid na lang ang puso ko pagdating sa'yo. I'm back to my paperworks matapos kong kausapin si Melanie at kumbinsihing tanggapin ang pinapasa kong project sa kanya. Kinabukasan din agad na tinurn-over ko na kay Melanie kay Ma'am Sanchez as my replacement as the architect of Mr. Delsor's project. Tagumpay namang nakapasa si Melanie sa convincing strategies nitong ginawa para kay Madam. Now that I'm finally free of Hugo's side, makakahinga na ako ng walang balakid sa buhay. So what happens now, Adeline? Pumayag ba si Madam? Agad na naitanong ni Luna nang paupo pa lang kami sa table namin para mag-coffee break. I nod. Yes, pumayag. Wow, buti naman. Sa bagay, ikaw pa ba naman hindi papayagan nun? Anyway, kamustang paliligaw ng anak niya sa'yo? May pag-asa ba? Napataas ang kilay ko. Bakit nahalo na naman ang taong yun sa usapan? Luna smirks. Pogi naman, may kaya din. Bakit nga ba ayaw mo doon? Nagiling ako ng ulo. Wala sa utak ko ngayon ang pakikipagnobyo at ayoko na sa mayayamang lalaki. Diyos ko naman, Adeline, hindi lahat ng mayayaman pare-parehong ugali. Hindi naman siguro tulad ni Hugo tigit ng tatay nitong ugali ng ina ni Zoren. Ang bait kaya ni Madam. So I think mabait din ng anak. Sabi nito habang humihigop ng kape at kumakain ng tuna sandwich. Yeah, I admit that he's a really nice guy, a pure gentleman. But I'm not yet ready to love again, Luna. Trabaho ko na lang ngayon ang mamahalin ko. Ayoko nang dagdagan pang priority ko sa buhay. Next naman, lodi na kita niyan. Then she smiles. Buti hindi mo napag-isipan na sa akin ipasa ang trabaho mo. If I raise my eyebrows. Sa'yo, are you even serious? Nunisito na nakakaloko sa naging reaksyon ko. What? Hindi ba ako qualified sa project na binitawan mo? Am I not good for you? Magaling kaya ako, Adeline. I shake my head. I didn't say that, Luna. Ang galing mo nga sa convincing strategy. Sa'yo nga ako mas natutot na hasa, hindi ba? But if you say na sa'yo ko dapat ipasa yon, oh, it's a big no, sis. Cause I know your temper. Baka awayin mo lang si Hugot yung fiancé niya. Kilala pa naman kita. Biglang nawala ang ngisi ni Luna sa kabinabang hinihigop nitong kape. What did you say again? Fiancé niya? Kumulit ang noon nito. I frown. Hindi ko ba nabanggit sa'yo? Yeah, his fiancé. Ikakasal na siya. God! Talaga? Tumango ako. Oo, ang saklap naman talaga. Sana pala hindi na lang kayo pinagtagpong muli. Kung ganyang ikakasal naman pala siya. Kung ganyang ikakasal naman pala damuhong yun sa ibang babae. No comment. Ang puso mo ano comment? Wala, manid na to. I hope so. Totoo sana yung mga pinagsasabi mo ngayon. Napapailing lang ako sa kahinigupang kape ko. I'm hoping to. Anyway, ako naman na magtatanong sa'yo. Go, basta kaya kong sagutin, she says. I remember what you told me before. You said you are sold 10 million by the billionaire before at inakasan mo to after a month of living with him in the same roof. What if kung magkita kayo ng bilyonaryong yun? Anong gagawin mo? Di magkita na. Pinaghandaan ko na yun, Adeline. Sabi nito sagot. I was so buying for a big amount of money. Pero pinantayan ko naman ang lahat. I gave him my everything.
My body that he always desired, my virginity. My performance was the best and I satisfied him on his bed. Pinaligaya ko siya sa 5 milyong nakuha ko sa club as a payment. Hindi na siya lugi sa nalasap niya sa piling ko na 1 buong buwan na umabot pa na 10 buwan. He possessed me in return using a huge amount of money. Kaya patas lang yun, no? She says and proudly raises her eyebrows, but then a shadow of pain and bereavement can be seen na para bang may tinatago ito sa aking isang lihim na siya lang ang nakakaalam. Bakit tumabot na 10 buwan? Akala ko 1 buwan lang. Nagtataka ko tanong dito. Because he's enjoying using my body and soul. Nagpakasasa siya sa katawan ko. Okay din yun dahil may dagdag bayad naman na lahat ng pagstay ko sa kanya. She states. Napapailing ulit ako dahil sa sobrang bulgar ni Luna sa pagsasalita. Not like me. Bulgar lang ako kung kinakailangan. Ang tapang mo talaga sa mga panahon na yon. Lodi na rin kita, sabi ko dito. She smirks. Kaya magtapang-tapangan ka rin, Adeline, lalo na pagdating dyan sa ex-lover mong bitter pa rin sa'yo. Can you please stop mentioning him? Labas siya sa usapang ito, Luna. Okay, wala na akong sinabi ha. Ngumisi pa ito sa kahumigo pulit ng kape. Luna, kailan nga ulit tayo bibisita sa mga bata sa Heavens? Biglang naisitinig ko na wala na ako masabi pang iba. Nagpahid agad ng tissue si Luna sa bibig at saka namimilog ang mga mata nitong humarap sa akin. Oh, I miss those children and also those good nuns, Adeline. Dalawin natin sila sister at mga bata bukas. Sabado naman at wala tayong pasok. I smile warmly. Yeah, gusto ko rin yan, Luna. Mahigit 1 buwan na rin nating hindi sila nadadalaw sa Heaven's Orphanage. I think they miss us. Kaya siguro naalala ko silang bigla. Oh, bigla ko silang na-miss, Adeline. Sige, bukas na bukas din dadalawin natin sila. After our short coffee break ay bumalik na agad kami ni Luna sa kanya-kanya naming mga opisina. Kinaumagahan ngay pareho kami nagising ni Luna ng maaga. Saka namin dinaanan ng food pack na in-order namin sa suki namin Jollibee para sa mga bata sa ampunan. The owner of the fast food branch is also one of our food sponsor. Nagtaka kasi ang may-ari na lagi kami ni Lunang nag-order ng maraming food pack sa kanila every end of the month. Then when the late 30s couple knows that we are bringing to feed the children in the orphanage ay nakaisa rin sila sa pagbibigay ng pagkain sa mga bata. They are also giving us a discount sa lahat ng mababayaran namin ni Luna. Minsan sumama na rin sa amin ang mag-asawang mabait. Then one day they ask us and the nuns in the orphanage kung pwedeng imbitahan ng mga bata sa ampunan sa gaganaping 7th birthday celebration na nag-iisa nilang ang anak na lalaki. Sa branch din mismo nila ginanap ang party. They also invited all the nuns. Hiling kasi yun ang mabait na anak na mga to. Sir, ma'am, hulog talaga kayo ng langit sa amin itong kaibigan ko. Luna states when their crew are putting all the foods in Luna's car. Maliit na bagay. Sanang hindi rin kayo mapapagod sa pagpapasaya sa mga bata sa Heavens. I smile. Well, never get tired, ma'am. Kasayahan din po kasi namin na magpasaya sa kanila sa kahit ganito simpleng bagay lang. I say. Sana ho, hindi rin kayo mapagod sa kakabigay ng discount sa amin ni Adeline at sa pag-additional foods ninyo para sa mga bata. Sobrang malaking bagay din kasi lahat ng tulong niyo sa amin na kaibigan ko. Sabi rin sa kanila ni Luna. The two smiles warmly. Kayo nga hindi napagod, kami pa kaya ng asawa ko? The wife says. Yeah, my wife is right. We'll also never get tired of helping you. Kasi ang yaman ng mundo'y dapat sinishare yan. At itong blessings na meron kami ngayon, ang asawa ko'y dapat din naming ishare sa iba. That's why we want to also help you girls. Buntag na lalaking may-ari. Alam niyo Adeline, Luna, saludo kami sa inyong dalawa sa kabaitan taglay niyo. You two never forget to look back kung anong merong buhay kayo noon. Base sa pahapyang na kwento niyong dalawa sa amin. While my husband and I really admire the two of you. Hindi kayo nakalimot sa pinanggalingan nyo at ngayon kayo naman ang tumutulong sa mga kapuspalad at mga ulilang lubos. Napangiti kami ng totoo ni Luna sa sinabi ni Mrs. Milagros Calmaro. Ipagpatuloy niyong pagtulong at laging buksan ang inyong malalaking kamay upang tumulong sa iba. At ang ating makapangyarihan ay bibigyan ka ng higit at higit na mga pagpapala sa iyong buhay. Matutumbasan niya ng higit pa sa pagtulong niyo sa kapwa niyo. Uwi ka ni Mr. Calmaro. Naku, thank you ho ng marami Mr. and Mrs. Calmaro, nakangiting saad ni Luna. Hindi lang ho kami, pati kayo rin ho't ang pamilya nyo ay biblast ng may kapal. Thank you ho ng napakarami sa pag-abot niyong tulong para sa mga bata. Taos pusong pasalamat ko rin sa mag-asawa.
After our small talk with the couple ay dumiretso naman agad kami ng pizza house at pinick up din ang ilang order ng pizza para sa mga madre at iba pang mga nangangalaga sa ampunan. Nagbigay din ng ilang box ang mag-asawa pang dagdag. Ang dami nating dalang food, sis. I think the children will be glad to have and eat this later. Oo nga, pati sila Mother Superiora ay tsak na mabibigla sa walang pasabing pagdalaw natin ngayon. I'm so excited to see them all. Me too, Luna. Kaya tara na't sorpresahin na natin silang lahat. Masaya at puno ng excitement kaming lumulan sa kotse ni Luna. After we fix everything ay umusad na rin kami patungong Heaven's Orphanage. Adeline? Luna? Agad kaming napansin ng isang madre na si Sister Lourdes na ngayon ay busy sa pagdidilig ng mga halaman sa hardin. Hello po, magandang umaga. Sabay naming bati ni Luna. Sister! Nandito si Adeline at Luna. Sigaw at pamamalita pa nito sa ibang kasamahan na nasa ibang bahagi din ng hardin at nagdidilig ng halaman. Masayang-masaya naman ang tatlong madring lumapit sa amin. Na-miss namin kayong dalawa, Sister Mildred, Raquel and Lourdes. Season immediately embraces us. Humalik at nangmano kami sa tatlong may ngiti sa labi. Na-miss din po namin kayong lahat dito sa ampunan. Sabi ko na nakangiti. Opo, tama si Adeline and we're sorry po kung ngayon lang ulit kaming nagawi dito sa Heavens. Naku, pasok na muna tayo sa loob mga iha. Tsak matutuwa si Mother Superiora kapag nakita kayo ngayon at lalo ng mga bata, sabi ni Sister Raquel. Sister, may mga pagkain po kaming dala, nasa loob po ng kotse. At nagabala na naman kayong dalawang magdala ng pagkain, untag ni Sister Mildred. Kasiyahan po naming magbigay ligaya sa mga bata at sa inyo rin ho, Sister. Masanay na po kayo na hanggat meron kaming ibibigay ni Luna ay patuloy pa rin kami magbibigay ng ligaya dito sa Heaven. Ang babait niyo mga bata kayo. Ang tsatsaga nyo rin dahil kahit sobrang busy kayo sa mga trabaho nyo, hindi pa rin kayo pumapalya sa pagdalaw nyo sa amin dito. Sabi ni Sister Lourdes na puno ng ngiti sa labi. Halina kayo sa loob at puntahan na natin ang Superiora sa tanggapan niya. Ipapakasuyo na lang natin ang lahat ng dala nyo sa mga lalaki nandito sa loob. Sister Raquel says while they dragging us inside the orphanage. Sister, tawag pansin ng tatlong madre sa iba pang mga madre sa bahay ampunan. May dalawang anghel tayong bisita. Si Luna at si Adeline. Agad na nagsitayo at nagsilapit ang lahat ng pagpasok namin sa tanggapan ni Mother Candice, ang superiora ng bahay ampunan. May ngitit galak namin nilapitan ni Luna ng isa-isa sa kanila saka naman kami nagmano at humalik sa mga pisngi ng mga to. Ang huling nilapitan namin ni Luna ay si Mother Candice. Nagmano rin kami dito at sabay humalik sa magkabilang pisngi nito. Naramdaman na lang namin ni Luna na pareho kami niyakap ng mahigpit sa tigi-isang braso nito saka humalik din ito sa noon namin. Ano kayang mangyayaring umalis na sa trabaho kay Hugo si Adeline? Anong gagawin ng binata sa naging desisyong ito ni Adeline? Tuluyan na kayang makawala si Adeline sa galit na puso ni Hugo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.